At yung father mo, ang instrumental din sa iyong hilig sa mga sasakyan. Yes, oo. Kasi nung maliit kami, naalala ko noon sa San Pedro, Laguna, nanonood kami ng tatay ko nung mga palabas sa TV ng F1, yung mga karera ng World Rally Championship or Okay, WRC, okay. nanonood kami niyan. So malaki yung influence niya sa akin in terms of my love for cars. Talaga. Oo. Tapos ang kwento mo pa, dati sinastart mo yung kotse. Oo. So, naalala ko nung nagkaroon kami ng second hand na sasakyan, pagka-coding siya, hindi niya yung gagamitin. So, ako ang gagawin ko, kukunin ko yung susi, sa start ko yung auto. Siguro mga 10 minutes lang na then maglalagay ako ng tape, makikinig lang ako ng music doon. So, Bakit ginagawa mo yun? Gusto mo lang marinig yung engine, ganyan? Gusto ko lang marinig yung tunog ng makina, yung amoy ng loob. So, yun ang ginagawa ko. Tapos one time, pag uwi ng tatay ko, maaga siya nakauwi. Siguro mga hapon, pag gano'n niya ng hood ng sasakyan, mainit. Sabi, ba nang init nung hood? Sabi ko, ini-start ko. Nakinig ako ng music sa loob. So, hindi naman siya nagalit. Tapos hindi nawala yung love mo for cars until now? Nawala siya nung nag-start na ako mag-work. Kasi nga parang focus ako sa pagpo-provide sa family ko, especially on my mother's side. Kasi sa dad's side, okay naman eh. Sa mother's side talaga, breadwinner ako. So, nawala yung interest doon. But I still collect automotive magazines nung mga time na yan. Pag may sweldo mo, di ba magtatabi ka ng 150, bibili ka ng magazine. Until such time nung pandemic, yun, nung able na to acquire a car. Na-rekindle mo? Na-rekindle yung love. Hanggang sa nag-start na ako mag-post ng mga content online about cars. When it comes to safety and security, and just remember, buckle up for safety and drive safely. Oo, mga kapuso, si McCoy po ay merong YouTube channel na devoted solely for reviewing cars. Yes. Tama? Yes, meron. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Clutch with McCoy Dobbs. Clutch with McCoy Dobbs. Parang bading pa din, no? Yung clutch na oo, kasi di ba parang purse first, di ba? First. Clutch. Baka akala ng mga clutch ng mga ano. Hindi po siya bagelya. Ano po siya? Yung clutch as in, yung tinatapakan. So, yun yung YouTube channel ko. Mga 3 years ko na rin, 4 years. 4 years actually, yung mga car review. Sorry sasabihin ko to pero kasi usually kapag sinabing car guy, parang sobrang macho nung... Diba, hindi ka nahirapan na parang paano maging credible na parang, hey, Becky, tapos car, gano'n. Alam mo, Miss Cara, totoo yan. Mahirap talaga. Kasi ang automotive industry in general naman, it's really macho. Oo male-dominated talaga. Nahirapan ako, lalong-lalo na kapag ka magsasalita ako about yung driving feel, yung experience nung pagmamaneho. Talaga? Anong sinasabi? Binasa mo lang naman yung specs niyan yung specifications hindi sila naniniwala. Straight from the brochure mo lang naman sinabi yan, binasa yan kaya mo yan sinasabi, ganon. So, mahirap kasi male-dominated, tapos ako, newbie. Pero marami rin newcomer na mga content creator, pero bakit sila pinaniniwalaan? Kasi straight sila. Di Pero ba? ako bakla ako di ba? Parang ang connotation ng tao, ba't ako maniniwala sa review mo? Bakla ka. Bakla ka. Parang ang stereotype pag bakla, ang hilig, make-up, fashion. Nagda-drive din po yung mga bakla. Opo, may mga bakla din pong nagmamaneho. Opo. Hindi lang po sila kumbaga sa pasahero or passenger princess. Nagda-drive din. Ayun, tinanggap naman nila ako. Oo. Tsaka makikita naman nila yon na genuine yung love ko for cars. Alam mo, ang natutunan ko doon, Miss Cara, sa una mahirap pero kailangan yung commitment
na Yeah. tinatawag. Oo. Yung parang hindi nandito ka na eh. At saka love mo yun eh. Passion. Passion mo eh. Yun yung other side of me na hindi rin alam ng tao. Yung Oo. mahilig sa auto. So, pinanindigan ko and therefore, nanganak naman din ng opportunities. Pero still, yung love for other things to pursue, hindi yun naman mawawala. Tsaka nakakalungkot kapag binabox natin or sinistereotype natin yung isang tao na, bading ka, ito lang ang pwede sa'yo. Babae ka, ito lang pwede sa'yo. Lalaki ka, ito lang ang pwede sa'yo. Kasi we're very diverse. Diba? At lahat tayo may kanya-kanyang interest. Actually, sa automotive industry, sa content creators na into cars, may mga girls din. May kaibigan ako na babae, into cars din siya. And kahit ano man yan, automotive, beauty, Correct. fashion. May mga lalaki na na nasa makeup industry, Oo. nasa hairstyling, pero straight sila. Yes. Kailangan nating i-break yung yung pagsi-stereotype. Tao tayo, to be first, 'di ba? Yeah. Yung talento ng tao at ng isang individual, hindi kailangang nababak sa iisang pwesto lang. Correct. Kailangan, parang tayo, ang tao, naniniwala ako, para tayong puno na, yes, nakatayo, nakatanim sa ilalim ng lupa, pero sumasanga-sanga din ng iba-iba pang pwedeng gawin. Correct. At pag nadidiligan, 'di ba, na nalalagyan ng tubig, naaarawan, mas yumayabong. 'di ba, mas yumayabong, mas lumalawak yung kaalaman. Oo. So ganun. At mas nagiging beneficial for other people, 'di ba? Unlike kapag binox mo yung puno or yung halaman na 'yan, 'di ba? Hindi yan yayabong. Wala ring matutulungan, Correct. 'di ba? Hindi niya ma-reach yung kanyang full potential.